Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Mecha Cadet Part 1. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa muling pagsasalaysay ng dakilang digmaan laban sa mga Payteng. 30 taon na ang nakalipas ng sakupin ng mga nilalang mula sa kalawakan ng mundo, at muntik nang magwakas ang sangkatauhan. Ngunit dumating sila, bumagsak mula sa kalangitan na parang mga anghel na tagapagbantay, na kalaunan ay nakilala bilang mga robo. Bagamat nalipol nila ang mga Payteng sa planeta, alam nilang babalik ang mga ito balang araw. Kaya't nagpatuloy ang mga tao at ang mga robo sa paghahanda para sa pagbabalik ng mga ito. Taong 2075 na, patuloy pa ring nagsasanay ang mga tao ng mga piloto bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng mga Payteng. Si Stanford U ay isang tagalinis sa Sky Corps, isang base militar sa Arizona. Ipinagbigay alam ni Sergeant Stanchi kay General Park na dumating na ang mga bagong Macrobos. Ngunit nababahala si General Park dahil dalawa lamang ang naipadala sa loob ng mahigit isang taon. Dahil dito, iniutos niyang pansamantalang isara ang Global Defense Ring upang makapasok ang mga paparating na robo, at inatasan na abisuhan ang lahat ng kanilang pagdating. Nalungkot si Stanford matapos siyang bumagsak sa pagsusulit para sa mga kadit. Pinipilit siyang aliwin ng kanyang ina. Ngunit ipinaliwanag niyang pangarap talaga niyang maging piloto, isang pangakong binitiwan niya sa kanyang yumaong ama. Sa pagnanais na mapasaya siya, isiniwalat ng kanyang ina na narinig niya si Chief Max sa kantina, at naniniwala siyang maaaring natanggap si Stanford bilang intern sa Engineering Department. Ngunit hindi masyadong natuwa si Stanford dahil malayo ito sa pagiging piloto. Nagpulong sina Sergeant Stanchi at General Park sa mga trainee at ipinaliwanag na magkakaroon ng scoring at rangkang sa pagpili ng mga piloto. Ngunit ang mga robo mismo ang magpapasya kung sino ang pipiliin nilang makabonding. Kalaunan, kinausap ni General Park si Olivia, na anak pala niya. Ipinaalala niya rito kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito at na ito na ang kanyang huling tsansa upang maging piloto. Dahil sa matinding pressure, naibante ni Olivia ang galit niya kay Stanford, na narinig ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, hinarap ni Stanford si General Park at nakiusap na bigyan siya ng pagkakataon sa pilot selection. Ngunit nang malamang bumagsak siya sa pagsusulit, hindi siya pinansin ng general at umalis. Hindi sumuko si Stanford, kinausap niya ang kaibigan niyang si Ava Patel, isang intern sa engineering, at pinilit itong tulungan siyang magnakaw ng exosuit. Sinubukan siyang pigilan ni Ava ngunit hindi siya nakinig. Nagtagumpay siyang makuha ang isa, ngunit agad siyang nakita ni Olivia sa linya. Ipinaliwanag ni Sergeant Stanchi na ang ginawa niyang pagpasok sa briefing room at pagnanakaw ng exosuit ay mabigat na paglabag. Siya ay pinagalitan at inescortan ng mga MP palabas ng base habang hinihintay ang investigasyon. Samantala, nagpatuloy ang proseso ng pagpili sa pamamagitan ng isang simulated battle. Nanguna si Olivia Park, kasunod sina Maya Sanchez at Franco Livetti. Pinili ni Red Robo si Maya bilang kabonding at pinangalanan itong Big Red, habang si Green Robo naman ay pinili si Franco at pinangalanan itong Thunder Wrecker. Habang papalayo si Stanford sa base, nakakita siya ng isang hindi kilalang lumilipad na bagay. Sinundan niya ito hanggang sa lugar kung saan ito bumagsak at nadiskubre niyang isa itong robo. Hindi lang iyon, may kasama itong shard. Nang makita ng hindi kilalang robo ang ginawang pagsadyap ni Stanford, pinili nitong makabonding siya. Pinangalanan ni Stanford ang robo na Body. Nagbalik ang Payteng, mas malaki at mas mabangis. Sinubukan ni Body na lumaban sa dambuhalang Payteng ngunit nahihirapan ito. Dumating si Kapitan Tanaka kasama ang kanyang robo at tinangkang putulin ito gamit ang kanyang espada, ngunit napakakapal ng baluti nito. Sa huli, nagtagumpay din silang talunin ang Payteng. Nang sabihin ni Tanaka kay Stanford na kailangan nilang bumalik sa base, nagtaka si Stanford dahil tiyak niyang pinaalis na siya doon. Matapos makumpirmang nakabonding nga si Body kay Stanford, sinabi ni Tanaka na hindi kailanman mauunawaan ng tao kung paano pumipili ng kabonding ang mga robo, ngunit kapag nakabonding na, hindi na ito maaaring sirain. Dahil dito, ipinahayag ni Tanaka na isa na ngayong mech cadet si Stanford. Ipinaalam ni Tanaka kina Maya at Frank na magiging bahagi ng kanilang koponan si Stanford, at simula bukas ay magsisimula na ang opisyal na pagsasanay ng mga kadit. Inutusan niya silang tulungan si Stanford na dalhin si Body sa pantalan at magpahinga. Dumating si Olivia sa pantalan at muling pinuna si Stanford. Ngunit kahit anong sabihin niya, isa na itong opisyal na mech cadet, matapos siyang piliin ni Body.
Bago bumalik sa dorm, kinausap ni Stanford ang kanyang ina at inamin niyang isa na siyang piloto. Ipinahayag ng kanyang ina na nais lang niyang maging ligtas si Stanford, lalo na matapos ang sinapit ng kanyang ama. Kalaunan, nagreklamo si Olivia sa kanyang ama, at ipinaliwanag na hindi patas na maging piloto si Stanford. Habang sila'y nag-uusap, sumingit si Kapitan Tanaka at inabot ang kanyang ulat sa general. Ikinuwento niya kung paano siya nakatagpo ng Peyton sa crash site at pinaghihinalaang nakalusot ito habang naka-offline ang Global Defense Ring. Napansin din niyang iba ang Peyton na iyon, mas matigas ang baluti, kaya naniniwala siyang maaaring nag-evolve ito. Pinaghihinalaan niya na nagbabalik na ang mga Peyton, ngunit pinutol siya ni General Park at nag-utos ng global scan upang matiyak kung may anumang butas sa depensa. Kinabukasan, unang araw ng kanilang pagsasanay, isang karera patungo sa finish line upang masanay sa paglipad gamit ang kanilang mga robo. Ipinamahagi ni Kapitan Tanaka ang kanilang mga exosuits at ipinaliwanag kung paano gumagana ang Nexus Link, na siyang koneksyon ng piloto sa robo. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng robo ang iniisip at nararamdaman ng piloto, pati ang kanilang kasanayan at sakit. Habang tumatakbo ang karera sa disyerto, ipinakita ni Stanford ang kanyang galing ngunit nawalan siya ng pokus at halos mabangga. Sa gitna ng pagsasanay, may natuklasan si Tanaka, tila mga itlog ng Peyton, at dinala ito pabalik sa base para pag-aralan. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ni General Park si Olivia. Dahil sa ipinakita nitong determinasyon, ipinakita niya rito ang isang sikreto, ang Hero Force 1. Ipinahayag niyang matagal na niyang pinagdududahan ang kakayahan ng mga robo sa pagpili ng piloto, lalo na kung ito ay isang hindi sanay na kadit gaya ni Stanford. Kaya't palihim siyang gumawa ng bagong proyekto, isang prototype robo na gawa ng tao. Ang Hero Force 1 ay may sandatang Atlas missiles at isang Z-series railgun, at ayon sa general, ito ang kanilang huling pag-asa para iligtas ang mundo. Bagamat si Olivia ang pinakamahusay sa akademya, hindi pa ito nasusubukang lumipad, kaya't nag-aalangan ang general. Subalit agad tinanggap ni Olivia ang alok upang maging opisyal na piloto ng Hero Force 1. Matapos pag-aralan ng mga sample na dinala ni Tanaka, nadiskubre ni Chief Scientist Miller ang mga mineral na hindi pa natatagpuan sa mga naunang Peyton. Kumpirmado niya ang hinala ni Tanaka, nag-evolve na nga ang mga Peyton. Matapos i-cross-check ang data, natuklasan niyang ang komposisyon ng bagong Peyton ay katulad ng mga sangkap na makikita sa Mars. Nang utusan ni General Park na sirain ang sample, sinubukan ni Miller na pigilin ito para sa karagdagang pag-aaral. Ngunit hindi siya pinakinggan. Sa pagsusuri ng mga footage mula sa Mars rover, nakita nila ang isang napakalaking Peyton sa ibabaw ng planeta. Samantala, dumating ang mga kadit sa laboratorio ni Chief Max. Ipinaliwanag niya na dahil walang kasamang sandata ang mga robo, kinakailangan nilang gumawa ng sarili nilang armas. Binigyan nila si Big Red ng sibat, si Thunder Wrecker ng Twin Tonfas, at si Buddy ng punching gloves. Nagulat ang ibang kadit kung paano naging piloto si Olivia gayong walang bagong robo na naiulat. Ngunit dumating ang Hero Force 1 at laking gulat ng lahat, isang robo na gawa ng tao, nagtaka ang lahat kung paano ito makikipagsabayan sa mga mech robo. Habang papunta sa isang bukas na bahagi ng disyerto para sa training, napansin ni Tanaka na kaunti na lang ang enerhiya ng Hero Force, kaya inutusan ang lahat na maglanding. Nagsimula ang ikalawang araw ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, combat training upang masanay sila sa paggamit ng kanilang mga bagong armas. Lahat ay nagpakitang gilas, at si Olivia ay madali lang na napatumba ang mga drone ni Tanaka. Para sa susunod na bahagi ng training, kailangan nilang makipaglaban kay Kapitan Tanaka at kunin ang kanyang bandila. Habang nahihirapan ang karamihan, si Maya ay tumalon kay Tanaka at ginawa ang lahat upang manalo sa laban. Habang sinusubukan ng mga kadit na kunin ang bandila ni Kapitan Tanaka, pinapaputukan sila ng kanyang mga drone. Sinabi ni Tanaka na kahit iginagalang niya ang panalo ni Maya noong nakaraang laban, kinakailangan nilang ipakita ang teamwork sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag niyang may paparating na digmaan, at sa digmaan, kinakailangan ng sakripisyong walang pag-iimbot, malaki man o maliit. Bago magsimula, iminungkahi ni Stanford na gamitin si Maya bilang diversion habang aatake ang iba. Ngunit tumanggi si Maya. Dahil dito, hindi naging maayos ang kanilang samahan, at pinilit nilang kalabanin si Tanaka ng kanya-kanya, na nauwi sa kabiguan. Maging si Maya ay natalo. Dahil ayaw matalo, nagpumilit si Maya na abutin ang bandila kahit nangangahulugang masisira ang isa sa mga braso ni Big Red.
Inilunsad niya ang sarili palabas ng robo upang makuha ang bandila. Kahit siya ang nanalo, muntik na siyang mamatay nang gumuho ang mga debris at sinagip siya ni Big Red. Pagkatapos ng training, pinagalitan si Maya ni Chief Max dahil sa kanyang pagiging pabaya. Kinompronta rin siya ni Frank tungkol dito. Samantala, nagsumbong si Olivia sa General tungkol sa mga problema ng Hero Force. Tumugon si General Park na ang lahat ng yaman ng akademya ay nasa kanyang kapangyarihan. Si Stanford naman ay nagreklamo kay Ava na hindi siya pinakikinggan ng ibang piloto. Nagbalik tanaw si Ava kung paanong noong bata pa sila, pinapagawa nila sa ama ni Stanford ang mga sirang gamit, at tinanong kung maaabot pa nila ang pangarap na muling buksan ang shop ng kanyang ama. Kinabukasan, nagtipon ang mga pinuno ng mga squad sa buong mundo upang talakayin ang mga pangyayari sa Mars. Sa wakas, nang magkaroon sila ng malinaw na imahe, laking gulat nila nang matuklasang may shark ship doon. Kumpirmado ni General Park, bumalik na nga ang mga petang. Sa laboratorio, tumangging sundin ni Dr. Miller ang utos ni General Park na sirain ang mga itlog. Kinausap niya si General Felix tungkol sa posibilidad ng weaponization ng mga ito, at pinayagan siya nitong ipagpatuloy ang pananaliksik. Ngunit bigla na lang napisa ang isa sa mga itlog at nakatakas. Habang hinahanap ito ni Dr. Miller, bigla siyang inatake at napatay ng bagong silang na shark creature. Habang naglilinis si Dolly, ina ni Stanford, sa hallway, may hinabol siyang daga papunta sa lab. Pagpasok niya, natuklasan niya ang kaguluhan at agad ipinaalam sa general ang nangyari. Sa kasamaang palad, ang ibang mga piloto ay ipinadala sa site upang bantayan ang upgrade ng Global Defense Ring. Ipinaliwanag ni General Park na gusto niyang makumplito ang depensa bago ang reconnaissance mission ni Kapitan Tanaka sa Mars. Balik sa dorm, nahihirapan si Stanford makisama sa mga piloto. Samantala, hirap si Ava na ayusin si Big Red dahil hindi niya mabutas ang matibay na alloy ng robo. Napansin niya ang Skycat laser cutter ng Hero Force at humingi ng pahiram, ngunit hindi siya pinansin. Biglang lumapit si Chief Clark ng Hero Force at nagkunwaring tumutulong. Sa huli, binigyan siya ni Chief Max ng symbol cutters at binigyan siya ng ideya na pasukin na lang ang case ng Skycat. Nang makuha na niya ito, aksidenteng napaputok niya ang laser at nakalikha ng butas sa pader. Dahil dito, napagpasyahan niyang sundan ang tunnel. Samantala, nang bumalik si General Park sa lab upang tingnan ang ulat, natuklasan niyang buo pa ang mga itlog at isa sa mga ito ang pumatay kay Dr. Miller. Agad niyang inutusan si Chief Max na i-lockdown ang buong campus upang hindi makatakas ang nilalang. Nagmungkahi si Dolly na sunugin ang ibang itlog gamit ang plasma incinerator. Habang nasa dorms, biglang lumitaw ang isang shark creature at inatake sina Olivia at Maya. Nagtago sila sa kwarto ni Stanford, ngunit agad silang tumakbo papunta kay Frank, na mag-isang lumalaban dito. Sa isang matinding labanan, natalo rin ni Frank ang shark. Pero nang akala nila ay patay na ito, bigla itong umatake kay Maya at Frank. Hiniling ni Frank kay Maya na hilaing ang kanyang sirang prosthetic arm, at ito mismo ang ginamit ni Maya para tuluyang patayin ang halimaw. Habang sinusubukang sunugin ang mga itlog, nasira ang kandado ng warehouse, kaya't natrap sa loob ang general at si Dolly. Doon nila natuklasang napisa na ang iba pang itlog. Sa takot sa kaligtasan ng kanyang ina, pinatay ni Stanford ang lockdown at sumakay kay Buddy upang labanan ang isa sa mga ito. Ginamit naman ni Ava ang Skycat laser upang patayin ang isa pa. Hawak ng general ang huling nilalang, ngunit nakalabas ito sa ilalim ng lupa. Nang madiskubre ni General Park na sumuway si Stanford sa kanyang utos, ipinapatalsik niya ito sa akademya. Matapos mapatalsik, bumalik si Stanford sa kanilang tahanan, kung saan mainit siyang sinalubong ng kanyang ina. Samantala, si Ava ay tinawag ni Chief Max, na ngayon ay nasa ospital matapos ang insidente sa campus. Ibinigay niya kay Ava ang kanyang keycard na may buong access, at iniwan sa kanya ang pamamahala sa engineering core habang siya ay nagpapagaling. Habang naghihintay ng balita tungkol sa pagkukumpuni ng kanyang prosthetic arm, biglang niyaya ni Frank si Maya sa isang date, at pumayag naman ito. Ipinaliwanag ni Olivia na pinatalsik si Stanford, at pinalitan siya ni Adam. Nag-aalala si Frank kung madali lang silang palitan, ngunit pinakalma siya ni Maya. Bigla siyang tinawag para sa bagong misyon. Sasamahan ni Maya at Big Red si Kapitan Tanaka at Tombaw upang hanapin ang nakatakas na shark. Natagpuan nila itong mas lumaki habang kumakain ng lahat ng madaanan nito. Habang sinusundan ang bakas nito, nadiskubre nilang patungo ito sa control center ng Global Defense Ring.
Hinarap ito ni Tenoka, ngunit naitapon siya sa bato at naipit sa mga debris. Inutusan niya si Maya na ituloy ang laban. Sa wakas, nakuha ni Maya ang lakas ng loob upang salubungin ito. Nang hindi niya mapinsala ang matigas na balat ng halimaw, ginamit niya ang soccer kick na natutunan niya kay Frank para i-flip ito. Biglang dumating si Tenoka at itinaga ito gamit ang kanyang espada. Samantala, nag-aalala si General Park sa isang hindi pinangalanang Robomech, kaya inutusan niya si Eva na i-install ang Neural Override mod sa body upang mapiluto ito ng iba. Nag-alala si Eva na baka maapektuhan ang mga alaala ni Body, kaya humingi siya ng oras para suriin ito. Sa huli, ini-install din niya ito. Mukhang gumagana ito dahil napapiloto ni Adam si Body. Ngunit sa test run, in-eject ni Body si Adam at agad lumipad patungo kay Stanford. Doon, sinabi ni Stanford sa kanyang ina na hindi na ito tungkol sa kanyang pangarap o sa pangako niya sa ama, kundi tungkulin na niyang protektahan ang sangkatauhan. Habang nag-aayos si Frank ng kanyang sarili para sa date, pinayuhan siya ni Olivia na huwag nang makinig kay Adam at maging totoo sa sarili, dahil iyon ang nagustuhan sa kanya ni Maya. Sa wakas ng kanilang date, naglaro lang sila ng soccer, at kahit simple ito, masaya si Maya. Nang mabaigo ang plano ng Hero Force, inutusan ni General Park si Chief Clark na ihinto muna ang mga Robomech project at ituon ang pansin sa Hero Force, dahil panahon na raw para simulan ng Phase 2. Habang paalis na si Eva, nakita niya ang Hero Force unit na kainahinala ang kilos. Sinundan niya ito sa isang madilim na hangar, kung saan natuklasan niya kung ano ang kanilang ginagawa. Dito nagtatapos ang Part 1 ng series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.